Good evening po sa inyong lahat. Merry Christmas! Sino pong hindi nakakakilala sa akin? Parang dayo lang ako dito. Hindi ako kilala ni Madam Doliaga. Mare, parang si Madam lang yung kilala ko. So bago tayo mag-umpisa, pwede pang batiin natin yung mga kasama natin o mga katabi natin na peace be with you and Merry Christmas. Oh, yan. So ang ating teksto ngayon ay manggagaling sa John 14:27. At ito ang sinasabi sa wikang Ingles. Peace I leave with you, my peace I give you. At sa sa wikang Pilipino, at ito ang sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. So, ang ating topic ngayon ay kapayapaan. Na palaging sinisermon pag simbang gabi. So, ito yung pinili ko, kapayapaan. Mga kapatid, naranasan niyo ba yung pagsapit ng gabi na kahit pagod na pagod ka na, ay hindi ka kaagad dalawin ng antok? O yung hindi ka mapakali? Mga araw na parang ang bigat ng dibdib mo, kahit walang nangyayari. At minsan, kahit ngumiti ka, ramdam mo ang unos sa loob mo. Lahat tayo naghahanap ng kapayapaan, pero madalas napupunta tayo sa maling direksyon. Sa trabaho, sa pera, sa relasyon, sa tagumpay, sa lakas ng loob, at minsan kahit sa sariling talino. Pero hindi pa rin tayo kontento. Hindi pa rin tayo payapa. Dahil hindi lahat ng nagbibigay katahimikan ay tunay na kapayapaan. Ang mundong ito ay kayang magbigay ng pansamantalang katahimikan. Pero tanging si Jesus lang ang nagbibigay ng kapayapaang hindi kayang sirain ng problema, luha o takot. May 4 na puntos na aking tatalakayin ngayon kung ano nga ba ang tunay na kapayapaan. Ang una, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa presensya ni Jesus. Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan. Ngunit kung titignan natin mabuti, madalas itong hinahanap sa panlabas na bagay. Akala nila pag may pera, may kapayapaan. Kapag may magandang trabaho, tahimik na ang buhay. Kapag may karelasyon, hindi malamig ang gabi. Kapag okay ang pamilya, doon pa lang sila nakakahinga. Pero ang problema, lahat ng bagay na ito ay nagbabago. Ang pera nauubos. Ang trabaho pwedeng mawala. Ang mga tao ay pwedeng magbago. Kaya ang sabi ni Jesus, my peace I give you. Hindi peace ng mundo. Hindi peace na nakabase sa kalagayan. Hindi peace na pansamantala, kundi kapayapaang galing mismo sa puso niya. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, ang tunay na kapayapaan ay hindi dumarating kapag ayos na ang lahat. Dumarating ito kapag kasama mo si Jesus. Kahit hindi pa ayos ang lahat, kaya kahit nasa gitna ka ng unos, kahit umiiyak ka, pwede ka pa rin maging payapa. Dahil ang presensya niya ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang basagin ng sitwasyon. So ang pangalawa, ang kapayapaan ni Jesus ay hindi nakabase sa sitwasyon. Sa John 14, hindi maganda ang sitwasyon ng mga alagad. Alam nilang papatayin si Jesus. May threat ng persecution. May kaba at pagkalito. May takot na baka sila ang susunod. Kung tayo kaya ang nasa sitwasyon ng mga alagad, siguro ang gusto nating marinig ay, mga anak, huwag kayong mag-alala. Mawawala rin ang problema. Ayusin ko lahat ang sitwasyon. Pero ang sinabi ni Jesus ay kakaiba.
Peace I leave with you. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi niya inaalis ang kaguluhan sa paligid, pero nagbigay siya ng kapayapaan sa loob. Ito ang malalim na katotohanan. Si Jesus ay hindi nag-aalok ng problema o malayang pamumuhay, kundi presence-filled life or pamumuhay na puno ng presensya ng Diyos. Ang kapayapaan ng mundo ay nakabase sa kondisyon. May tatlo akong dito. So, pag sinabi ko yung isa, dudugtungan nyo. So, tignan natin kung sino makakakuha ng tatlo. Maging payapa ako kapag may pera ako. Mawawala ang stress ko kapag nakakapag-reband ako. Gagaan ang pakiramdam ko kapag nakakapag-shopee ako. So, sinong nakakuha ng tatlo? Wala, iba? Biblical? Kasi ito ay nakabase sa kondisyon. Mundo na nakabase sa kondisyon. So, pero ang kapayapaan ni Jesus ay nakabase sa relasyon. Magiging payapa ka dahil kasama mo ako. Kaya kahit hindi pa tapos ang problema mo, kahit hindi pa malinaw ang landas mo, at kahit hindi mo pa nakikita ang bukas, pwede ka pa rin magtiwala. Dahil ang kapayapaan mo ay hindi nakadepende sa resulta. Nakadepende ito sa Diyos na may hawak ng resulta. Ang pangatlo, ang kapayapaan ng Diyos ay nagpapabago ng buhay. Kapag ang kapayapaan ng Diyos ang pumuno sa puso, maraming nagbabago. Hindi man ang sitwasyon, pero ikaw mismo. Ang una, anong binabago? Una, binabago niya ang takot mo. Hindi ito nagiging paralyzing fear, nagiging faith. Ang pangalawa, binabago niya ang pag-iisip mo. Kung dati nag-overthink ka, ngayon, marunong ka nang magpahinga sa Diyos. Hindi na ikaw ang laging may hawak ng lahat. Hinahayaan mo ang Diyos ang magdala. So, ang pangatlo, binabago niya ang puso mo. Kung dati, puno ka ng sama ng loob, tampo at galit, unti-unti ang kapayapaan niya ang nagpapalambot sa puso mo. Mas madaling magpatawad, mas madaling umintindi, at mas madaling magmahal. At ang pang-apat, binabago niya ang pananaw mo. Hindi mo na tinitignan ang buhay sa lente ng problema, kundi sa lente ng pangako ng Diyos. Ang kapayapaan ay hindi lang pakiramdam. Ito ay kapangyarihang nagpapalakas, nagpapaluwag, at nagbibigay laya sa iyo. Kaya may mga tao kahit may pinagdadaanan, naging inspirasyon pa rin. Bakit? Dahil may kapayapaan silang taglay, hindi galing sa mundo, kundi galing kay Kristo. So ang pang-apat natin na puntos, tinatawag tayong maging tagahatid ng kapayapaan. Sa Matthew 5 verse 9, at itong sinasabi, "Blessed are the peacemakers." Ang tunay na peacemaker ay hindi lang yung tahimik. Hindi lang yung umiiwas sa kaguluhan. Hindi lang yung bahala na sila, hindi ko na pakikialaman. Ang peacemaker, nagiging tulay, hindi pader. Nagdadala ng pag-unawa, hindi apoy. Nag-aabot ng kapatawaran, hindi patalim. Nagdadala ng presensya ng Diyos kung saan may kaguluhan. Hindi ito madali. Hindi madali ang pagiging isang peacemaker. Minsan, kailangan mong magpakumbaba. Minsan, kailangan mong humingi ng tawad kahit hindi ikaw ang may mali. Minsan, kailangan mong magpatawad kahit masakit. Minsan, kailangan mong magmahal kahit hirap. Pero bakit natin ginagawa? Dahil daluyan tayo ng kapayapaan. Natural na dadaloy ito sa mga taong nasa paligid mo. At sa mundo ngayon na puno ng ingay, galit at kaguluhan, ang pagiging peacemaker
ay hindi lang responsibilidad. Ito ay misyon. So yan ang apat na patunay ng kapayapaan. So ano ang una? Kalimutan na. So ano ang una? Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa presensya ni Jesus. Ang pangalawa, ang kapayapaan ni Jesus ay hindi nakabase sa sitwasyon. At ang pangatlo, ang kapayapaan ng Diyos ay nagpapabago ng buhay. At ang pang-apat, tinatawag tayong tagahatid ng kapayapaan. Ang kapayapaan, hindi ito basta katahimikan. Hindi ito kawalan ng problema. Hindi ito simple comfort. Ang tunay na kapayapaan ay sa presensya ng Diyos. Ito ang presensyang hindi napapagod, hindi umaalis, hindi nawawala kahit anong mangyari. Kung nasasaktan ka ngayon, kung may mabigat kang hindi masabi kanino man, kung parang bumuho ang mundo mo, hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito. Si Jesus ang Prince of Peace. At sinumang lumalapit sa Kanya ay hindi niya pinapauwi na wala ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi mo kailangang hanapin sa labas. Ito ay ibinubulong niya sa puso ng lumalapit. Tanggapin mo siya. Hayaan mo siyang pumasok sa takot mo. Hayaan mo pumasok sa gulo mo. Hayaan mo siyang pumasok sa iniiyakan mo tuwing gabi. Kapag nandoon siya, kahit gaano kadilim, laging may liwanag. At kahit gaano kagulo, laging may kapayapaan. Mga kapatid, sa dulo ng lahat ng pinag-usapan natin, ito lang ang gusto kong iwan sa puso niyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kailanman nakadepende sa ganda ng sitwasyon, kundi sa laki ng pagmamahal niya sa atin. Marami sa atin ang dumating dito nang may dalang pagod. May iniindang problema. May mga tanong na hindi masabi. Mga takot na hindi maamin at mga bigat na pilit tinatago sa likod ng ngiti. At minsan, may mga gabi tayong parang sumisigaw ang puso, pero walang lumalabas na salita. Pero sa oras na ito, hayaan ninyong sabihin ko ito ng buong katotohanan. Hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa pagbibigay ng kapayapaan. Minsan lang tayo ang nauubusan ng lakas para tanggapin. Kaya ngayong sandali, huminga tayo ng malalim. Dahil ang Diyos na nagbigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, ang Diyos na nagpatigil sa alon, ang Diyos na nagsasabing, "Do not be afraid," ay siya rin Diyos na humahawak sa kamay mo ngayon. At kahit hindi mo pa nakikita ang dulo, kahit hindi mo pa alam ang sagot, kahit hindi mo pa nare-resolba ang lahat, may kapayapaan ka na pwedeng angkinin. Dahil ang presensya ng Diyos ay sapat. Uuwi tayo, hindi bilang mga taong walang problema, kundi bilang mga taong may Diyos na mas malaki kaysa anumang problema. At sa mga susunod na araw, kung sakaling maramdaman mo muli ang bigat, alalahanin mo, hindi kailanman lumalayo ang Prince of Peace. At kung kasama mo siya, kahit gaano kagulo ang paligid, pwede ka pa rin maging payapa. At pwede ka pa rin maging daluyan ng kapayapaan para sa iba. At ngayong Pasko, nawa ang kapayapaang ito ang maging ilaw natin sa gabi. Lakas natin sa umaga at siguradong sandigan natin sa bawat hakbang. Bago tayo magtapos, may isi-share lang akong parang napanood ko ito sa isang vlogger. Ito ng inner peace or panloob na kapayapaan. Ganito ang sabi. When God wanted to make David a king, He didn't give him a crown.
He gave him Goliath. When God wanted to raise Joseph to the palace, he didn't give him a shortcut. He gave him prison. When God wanted to make Esther a queen, he did not give his comfort. He gave her a crisis. And when God wanted to make Moses a leader, he didn't give him a stage. He gave him a wilderness. Kapag nakaka-experience tayo ng challenges in life, iniisip agad natin, pinapahirapan tayo ni God. Pero what if hindi naman pala tayo pinapahirapan? Baka He is just preparing us. David wouldn't be a king without facing Goliath. Joseph wouldn't have reached the palace without a prison. Esther wouldn't have been a queen without the courage born from crisis. And Moses wouldn't have led people to freedom if he didn't learn humility in the wilderness. Kaya minsan, kapag ang hirap ng pinagdadaanan mo, hindi ibig sabihin na sinasabi ni Lord na no. Baka sinasabi lang niya, hindi ka pa ready. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil inihahanda ka lang niya. Kasi hindi naman binibigay lang ni God kung ano yung gusto natin sa buhay. Binibigay niya kung ano yung kailangan natin. So we can become who we are meant to be. So we can become who we are meant to be. Yun yung madalas nating nakakalimutan. When we ask for success in life, God give us challenges. When we ask for blessing, God gives us lessons. Gusto kasi natin lagi ay shortcut. Pero the real growth happen when the days get tough. Nangyayari yan sa mga panahon na gusto mo nang sumuko, pero pinipili mong magpatuloy. Kaya kung nasa mahirap kang sitwasyon ngayon, just remember, pinaghahanda ka lang ni God. Binubuo lang niya yung character mo, yung patience mo, yung strength mo. Baka yung setback na nararamdaman mo ngayon, hindi pala ending. Baka set up lang yan who you really meant to be. Amen.